Marami siguro yung nag-aabang at nagtataka bakit walang upload na video si 124. Unang-una ay nagpalit tayo ng pangalan sa Facebook, sa YouTube, at dito sa TikTok. From KUPAL Tots ni 124, ngayon ang bago na nating pangalan ay 124PH. So, para sa lahat ng mga nag-aabang at nag-iintay ng aking mga videos na sabi nila ay malaki ang pakinabang, lalong-lalo na sa mga aplikante o sa mga nag-a-apply sa uniform service, patuloy lang po nating i-like, i-share, i-follow ang ating bagong page, renamed page 124PH. Bro, kupal tots, masakit pero may saysay. Tinutulungan ko kahit minsan mahirap tanggapin. Okay, buko, mission, vision, and everything in between. Pero wag mag-alala, nandyan ako to guide you, di ka iiwan. Hey! Oh! Di ka... Okay, so today po ay pag-usapan natin yung isang question or isang katanungan ng isa nating follower. Ang sabi niya sa tanong ay, Sir, kapag po may lung scar dahil nagkaroon ng TB noong 2019, nagkaroon ng tuberculosis or nag-positive sa tuberculosis noong 2019 at nagkaroon ng lung scar, ay disqualified po ba sa medical kapag nag-apply sa uniform service? Ito po yung sagot. Hindi po ako medical expert, pero ito po yung based from actual experiences ng mga aplikante na kakilala ko na nag-apply at nagkaroon din ng mga history ng tuberculosis. Normal po na nagkakaroon ng permanent lung scar. Nakikita po talaga yon sa x-ray na isa sa bahagi ng medical ng aplikante ng uniform service. Okay, so nakikita siya. So nagkakaroon ng tendency na baka ma-disqualified. Unang-una po, kung talagang naggamutan at natapos po yung gamutan do sa tuberculosis, ay maaari pong humingi ng medical certificate or ng certificate sa kung saang center or kung saang hospital po nagkaroon ng gamutan or accredited hospital na magpapatunay na kayo po ay nag-undergo ng medication ng inyong tuberculosis. So, yun po ay po pwedeng gawing medical compliance at hindi po kayo magiging disqualified sa inyong application sa uniform service. May mga aplikante po akong kakilala na nagkaroon ng ganyang case at ang binigay po nila ay certification dun sa accredited hospital or dun sa center kung saan sila nagkaroon ng kanilang treatment. Para sa mga karagdagang kasagutan, mas mabuti pong kumonsulta sa medical expert para po mas maganda at mas malinaw ang explanation. Sa ngayon, ako po si 124, 124PH, ready to inspire, to educate, and to serve. Bro, kupal tots, masakit pero may saysay. Tinutulungan ko kahit minsan mahirap tanggapin. Keep liking, following, reposting ang lahat ng ating mga videos dito sa TikTok, Facebook, at sa ating YouTube account. Huwag kakalimutan, 124PH.